Sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang Salita ng Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kaya sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Juan Evangelista. Kasama siya ni Pedro na tumakbo sa libingan ng Panginoon nung sinabi ni Maria Magdalena na kinuha ang labi ni Kristo. At napakaganda ng sinabi ng Ebanghelyo tungkol kay Juan noong pumasok ito sa libingan. Nakita niya ito at siya'y naniwala. He saw and he believed. Sa lahat ng mga apostol, si Juan lamang ang hindi pinatay bilang martir. Si Juan ang pinakabata sa mga apostoles, pero siya ang namuhay na pinakamatagal. Umabot nga siya ng mga 93 years old, no? At marami siyang nasaksihan sa buhay niya. Isa siya sa mga unang tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. Dahil lagi niyang kasama si Jesus, ay napalapit at napamahal na siya kay Jesus. Isa siya sa 3 isinama ni Jesus sa loob ng kwarto ng anak ni Jairo, kung saan nakita ni Juan na binuhay ni Jesus ang anak na yumao. Isa rin siya sa mga piniling isinama ni Jesus sa Transfiguration sa Mount Tabor. At siya rin ang kasama ni Jesus sa Garden of Gethsemane nung nagdasal ito bago ang Kalbaryo. Hindi niya iniwan si Jesus sa paanan ng krus. Siya lang sa lahat ng apostoles ang nanatili at nasaksihan ang mga huling sandali ni Kristo sa krus. Kaya nga siya ang inatasan ni Kristo na mag-alaga sa kanyang inang si Maria. At sa huli,
Naroon rin siya bilang isa sa mga unang nakakita ng libingan ni Kristo na walang laman. Sa dinami-dami ng kanyang nakita, naalala at pinagnilayan, isinulat niya ang kanyang mga testimonya sa 5 libro ng Biblia. Nandun yung Gospel of John, yung 3 sulat ni Juan, at yung Book of Revelation. Malamang hinayaan siyang mabuhay ng matagal ng Diyos dahil ang kanyang naging misyon ay ang magpatotoo kay Kristo. Ano po ang punto para sa atin ngayon? Ang siyang nakakita ng sariling mata ay ang mabuting testigo. Mga minamahal na kapatid, tayo mga Kristiyano ay tinatawag magpatotoo kay Kristo. Ngunit paano natin ipapahayag ang hindi naman natin nakita? Paano tayo magpapatotoo sa mga bagay na hindi natin naranasan? Paano natin maibabahagi ang pagmamahal na hindi natin napalalim? Kaya naman ngayon na ang pagkakataon nating sumama kay Jesus. Samahan natin siya sa parokya, sa pakikilahok sa mga proyektong pastoral. Kilalanin natin siya sa pagbabasa ng kanyang buhay sa Biblia. At paglaanan natin ang panahon, ang pakikipag-usap sa kanya sa pagdarasal at pagsisimba. At samahan natin si Jesus na makikita natin sa mukha ng mga dukha at mahihirap. Nang sa gayon ay nagiging mabuti tayong mga saksi. Naalala ko isang beses, dumalaw ako sa isang matanda na hindi na makabangon sa kanyang higaan. Sabi niya sa akin, "Father, ayoko nang mabuhay sa mundo. Gusto ko na mamatay. Nauna na lahat ng mga kasama at kaibigan ko. Bakit andito pa ako sa mundo? Bakit hindi pa ako kinukuha ni Lord? Sabi ng iba, may mission pa raw ako. Pero bedridden na ako, Father. Ano pa ang magagawa ko?" At pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinagot ko siya. Sabi ko, "Tatang, isa ring magandang misyon ay ang magpatotoo kay Jesus. Maging saksi ka sa kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo. Ikwento po ninyo sa nakababata ang inyong nakitang mga himala at pagpapala sa buhay ninyo. At magbigay po kayo ng mabuting halimbawa ng pagtitiis at pagsuko sa kalooban ng Diyos." Mga kapatid, kahit na hindi naging martir si Juan, isa siya sa pinakadakilang apostol dahil sa kanyang pagbibigay patotoo kay Jesus. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, paano ko kikilalanin pa si Jesus na sa maigi... Okay, ulit. Okay, next. Okay. Paano ko kikilalanin pa si Jesus na mas maigi? Okay. Kaya maganda pong tanungin natin sa ating sarili, paano ko kikilalanin pa si Jesus na mas maigi upang maging mabuting saksi ng kanyang kabutihan at pagmamahal?